Ang edukasyon at karunungan ay sadya namang napakalaking bagay para sa atin. Ito ang tipo ng kayamanang kahit saan maaari mong dalhin. Ito ang makakatulong sa iyo upang gumaan at maging komportable ang buhay mo basta't gamitin mo sa tama. Pero palagi mong tatandaan na kahit ikaw pa ang pinakamagaling sa lahat, pinakamatalino at pinakatalentado, huwag mo itong gamiting dahilan at paraan upang tapakan ang mga tao sa ilalim mo. Bagkus, gamitin mo ang karunungang ito upang iangat ang mga nasa ilalim mo at pare-pareho kayong maging successful. Ang istoryang ito ay magsisimula sa buhay ni Mira, isang kahera. Si Mira ay hindi lamang basta isang kahera o cashier. Siya rin ang manager sa isang malaking kantin ng isang sikat na private school sa kanilang probinsya. At dahil nga marami silang branch, isa siya sa pinagkakatiwalaan ng kanyang manager. Dahil siya ang nagmamanage ng kantin maging ng mga taong nagkatrabaho doon sa loob ng halos 3 taon na. Itong si Mira ay isang napakagandang dalaga. Tapos siya ng 2 taong kurso sa kolehiyo at dahil nga kailangan daw niya talaga ng pera ay kailangan niya maghanap agad ng trabaho. Sa awa naman ng Diyos, natanggap siya sa kantina iyon na hanggang ngayon pinagtatrabahuan pa niya. Kung si Mira ay natanggap sa trabahong iyon hindi lamang dahil sa kanyang talento o sa kanyang katalinuhan pero dahil na rin sa kanyang ama. Ang may-ari kasi ng paaralang iyon ay naging matalik na kaibigan noon ng kanyang ama. Ito kasing pamilya ni Mira ay may kaya naman sa buhay. Hindi sila sobrang hirap. Pero dahil nga gusto niya maging isang independent woman, magkaroon ng financial freedom, ginusto niyang magtrabaho na ngayon. Noong simula ay kinagigiliwan ng mga tao itong si Mira dahil nga maganda ang itsura, napakaamo ng mukha. Kaya nga lang, hindi nagtagal, unti-unti na nga siyang kinaiinisan dahil napakasama pala ng kanyang ugali. Mapagmataas, mapangmata sa kapwa at ibang magsalita sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Lalong-lalo na yung mga taong under niya. Pare, kung makatitig ka naman kay Mira, sobra-sobra. Crush mo yan, no? Nagpapatawa ka ba, pare? Ako? Magkakagusto dyan? Di bali na lamang, pare. No way! Napakataray niya, napakasungit niya at ang kanyang dila, napakatalas. Sagad sa buto, ang galit ko sa babaeng yan. Ay naku mga pare, anong sinasabi ninyo masungit at mataray? Hindi lang ngayon, bastos din siya. Wala siyang galang sa mga matatanda, lalong-lalo na sa mga katrabaho niyang di hamak na mas matagal na sa kanya. Ay ako nga 5 years na ako dito, siya 3 years pa lang. Akala mo ba pinapakitaan niya ako ng konting respeto man lamang? Hindi, napakakapal ng mukha. Yan ang madalas na bulungan ng kanyang mga kasamahan sa kantin. Oh, anong mga ito? Hindi naman to nasa listahan, di ba? Bakit mali-mali ang mga ito? Sino bumili? Sino? Si Kaberting na naman? Diyos ko, matanda naman yan, oh. Nasaan ba yun? Shh! Hoy! Kaberting, halika kayo rito. Bilisan ninyo, ang bagal naman Ano to? Sumagot kayo, ano to? Pasensya naman pero may problema po ba tayo? Ha? Tanong ng matandang si Kaberting. Kaberting naman, problema ba kamo? Ha? Meron, malaki. Tingnan mo naman itong mga pinamili mo. Mali-mali ang mga binili mo. Stupido ka talagang matanda ka Alam mo, may listahan na nga, hindi ka marunong magbasa. Kaya palagi ka pa mali-mali. It's either kulang or labis. Sabihin mo nga, bakit ka ba kasi nagpe-presenta na ikaw ang mamimili? Ha? Sabihin mo, bakit? Kukupitan mo, no? Kukupitan mo? Ha? Pasensya na po, Ma'am Mira, pero yan po kasi ang utos sa akin ni Madam. Pangalawa, tumulong lang po ko sa kanya dahil nahihirapan po siyang mamili mag-isa. Ma'am, nakakaunawa naman po ko ng isinusulat ninyo. Matagal ko na pong ginagawa ang trabahong ito, mahigit na pong 7 taon. Mas matagal pa po ako sa inyo, kaya alam ko na po ang ginagawa ko, ma'am. Hindi po ako tanga, hindi po ako bobot, hindi ako estupido. Alam ko na po ang ginagawa ko kaya dahan-dahan po kayo sa inyong pagkasalita sa akin. Igalang niyo naman po ako, ma'am. Ito ang tugon ng 60 taong gulang na matandang cook na si Kaberting. So akong mali. Akong bobo. Ako ang ignorante.
Sa susunod kasi, kung ano ang nakalista, yun ang bilhin mo, yun ang sundin mo. Ang hindi ko lang kasi maintindihan, Kaberting, ako itong amo mo. Ako nagpapasahod sa iyo. Ako ang bisor mo pero hindi ka sa akin makinig. Sinusunod mo ang utos ng kung sinong ma'am. Ha? Ano ba? Kung anong nakalista, yun ang sundin. Kung hindi mo mabasa, ipabasa mo sa iba kung kinakailangan. Hindi yung asak sa sarili mo. Napakataas kasi ang tingin mo sa sarili mo. Palibhasa matanda ka na. Ha? Tanga. Ma'am Mira, mawalang galang na po pero baka lang po nakakalimutan ninyo. Maaring ikaw ang supervisor o ang manager ng mga tao nagkatrabaho ngayon dito. Pero labas ako dyan, ma'am. Cook po ako. Empleyado po ako ng paaralan at hindi ng kumpanya ninyo, hindi ng kantina ito. Ma'am, hindi niyo po alam ang trabahong ginagawa ko dito. Mahigit pong 17 years na ang trabaho ko sa eskwelahang ito. Wala pa po ang kantin ninyo, wala pa po ang inyong kumpanya, andito na po ako sa trabaho kong ito. Ma'am, palagi niyo pong ipinipilit sa aming sundin ang mga nasa listahang ginawa ninyo. Ni hindi niyo nga po alam na simula nang gumawa po kayo ng listahan, lahat yun dinodouble check ko pa. Kailangan kong dagdagan, kailangan kong bawasan para maging tama. Dahil karamihan sa nililista ninyo, hindi naman kailangan sa rekado ko, ma'am. Ma'am Mira, palagi niyo pong sinasabi sa mga tauhan ninyo na gawin nila ang mga trabaho nila dahil doon sila binabayaran, di ba? Sana ganun din po kayo. Magkahera na lamang po kayo. At kung kailangan ng pag-manage ninyo, i-manage niyo ang mga tao ninyo. Di ba? Huwag ganito. Hindi ako ang nagmamagaling. Kayo. Napatalikod na nga lamang ang matanda sa sama ng kanyang loob. Lahat naman ang nasa loob ng kusina, kakampi ng matandang ito. Lahat sila sang-ayon sa kanya. Anong klaseng mga magulang ang meron siya? Alam mo ba, ngayon lamang ako nasabihan ng ganon. Sa kanya ko lang naranasan yun. Masabihan ng tanga, ng bobo, ng ignorante sa harap ng napakaraming tao. Maging ng mga estudyante, hindi na siya nahiya. Maaaring hindi ako nakapagkolehiyo. Pero hindi dapat ganito. Malapit na akong sumuko. Konti na lamang aalisan ko ng kantina ito. Ang eskwelahang ito. Ang sabi ni Kaberting. Maya-maya pa, dumating na naman itong si Mira at sinabing, Hoy! Bulungan kayo ng bulungan dyan. Magsipagtrabaho kayo. Ang kukupad ninyo napakarami ng bata, oh. Bukas may meeting. Darating si ma'am at umayos kayo ng mga trabaho ninyo. Sigaw ni Mira. Kinabukasan nga, dumating na itong boss nila. At dahil marunong nga itong mag-manage ng tao, di hamak na mas magaling kay Mira na pagsabihan si Mira. At sinabing porke kahera siya at siya na nagmamanage ng lugar na iyon, gagamitin niya ito upang tapak-tapakan na lamang ang kanyang mga tauhan, maling-mali ito. Siya ang pinuro ng kanyang boss. Siyempre, medyo napahiya ang dalaga. Walang kumampi sa kanya kahit na isa. Dahil dito, lalo siyang nagalit sa management, lalong-lalo na sa matandang si Kaberting. Lalo pang pinag-initan nito ang matanda. Nagkataon namang kapitbahay ni Mira ang isang tauhan ng kantin at kakilala ang mga kamag-anak ni Mira at nabanggit nga nila ang asal ng dalaga sa loob. Mga chismosa talaga. Malaman ko lamang talaga kung sino naninira sa akin. Humanda siya. Humanda talaga siya. Anak, hindi paninira ang tawag doon. Ano bang gusto mong gawin ko? Itawag ko pa kay Madam Zenny ito? Ha? Baka lalo ka mapasama nito. Inay, may matanda po kasi sa trabaho ko. Siya ang head cook namin doon. Hindi marunong magbasa at baka hindi rin marunong magsulat. Ay aba, inay ang gusto, siya ang magagawa ng listahan para sa mga pangangailangan sa pagluluto. Tapos ang gusto niya, araw-araw siya ang mamimili sa palengke. Malay ko ba kung binabawasan niya yon, kung kinukupitan niya yon, di ba? Ang tanga-tanga niya, mali-mali pa ang basa. Sa dala niyang listahan, kakaunti lamang ang tumama. Palibhasa hindi nakapag-aral lang maayos. Pinagsabihan ko lamang siya. Ako pa ang napasama? Kundi ba naman kasi mangmang yung matandang yan? Ang sabi ni Mira. Ano? Anak naman? Bakit mo binastos ang matanda ng ganon? Bakit? Totoo naman ah. Mangmang siya. Bobo siya. Diyos ko naman anak Mira. Tama na nga ito. Nakakapangilabot ka.
Maling-mali ang inaasal mo, anak. Hindi ba't ilang beses ko nang sinabi sa iyo? Hindi mo kailangan sigawan o basasin ng ibang tao para patunayan mong tama ka. At mali sila. Napakamali niyan, anak. Ilang araw pa ang lumipas, wala pang isang linggo ay nakasagutan naman itong si Mira, ang serbidora sa kantin. Intik naman talaga, pati ba naman pagtakal ng ulam ituturo pa sa inyo? Lalo ka na. Kanina pa kitang napapansin. Kaya nga may sukatan, di ba? Pati ba ng pagsukat ng ulam at pagkuha ituturo pa sa'yo? Porke hindi sa'yo ang kantin na ito? Sa ginagawa mo, sa ginagawa ninyo, malulugi si naman sa inyo eh. Yan ang sigaw ni Mira. Mawalang galang na po ma'am, pero hindi po ito para sa estudyante. Para po ito kay ma'am principal. Pinapa-order po niya sa batang ito. Talagang sumasagot ka na ngayon, ha? Sinasagad mo ang pasensya ko. Ma'am, hindi naman po. Nagpapaliwanag lang po ako, ma'am. Sinasabi ko lang po yung totoo, ma'am. Buhat nga noon, halos lahat ng staff ng kantin, mainit na ang dugo kay Mira. At may umaalis na rin ang dahil sa kanya. Nahahalata na nga ito ng kanilang boss. Muli ay napagsabihan na naman ni Ma'am Zenny na kanilang boss itong si Ma'am Mira. At nang dahil doon, para may umabot pang balita na meron itong pagbabanta kay Mira na baka alisin ito sa trabaho. Nang dahil dito, masaya naman ang nararamdaman ng lahat. Lalo na itong si Kaberting, kaya naman agad gumanti si Mira sa mga ito. Walang pagbabago. Oh, bakit parang napakalaki ata ng mga ngiti ninyo? Napagsabihan na ako, sobrang saya nyo pa, ha? Ako ito, manager ninyo. O siya, lumapit kayo rito. Total magagaling naman kayong lahat, di ba? Lumapit kayo. Nakikita nyo ba ito? Anong tawag dito? Tama, SSS form. Kailangan yung sagutan ito. Lahat ng impormasyon tungkol sa inyo. Pangalan, birthday, Diyos ko naman, imposible naman magtularan pa kayo, di ba? Kanya-kanya kayong sagot. Kailangan itong ipasa sa lalong madaling panahon. Walang mag-uuwi, ha? Sa isipan naman itong si Mira, ikaw Berting ka, wag na wag mo itong iuuwi. Tingnan ko lamang yung yabang mo, ha? Tingnan ko ang galing mo. Sa lalong madaling panahon, ipasa ninyo sa akin ang mga dokumentong ito. Tandaan ninyo, may mga trabaho pa kayong kailangan gawin at tapusin ngayong araw. Don't tell me magtuturoan pa kayo kung paano isulat ang sarili-sariling mga pangalan, di ba? Di ba? Bilis na. Tama na ang kwentuhan, bilis na. Hindi malaman ng matanda ang kanyang gagawin. Hindi siya marunong magbasa, hindi siya marunong magsulat ng maayos. Paano na? Ni wala nga siyang lapis o ballpen. Pakiramdam nga niya ay pinapahirapan talaga siya nitong Ma'am Mira na ito. Oh, ano pang itinatanga-tanga nyo dyan? Kumilos na kayo, magtrabaho na muna kayo. Hindi naman siguro ganun kahirap ang magsulat ng pangalan, di ba? Magtrabaho na muna, unahin na muna ang kailangan gawin at tapusin. Parating na mga estudyante, oh. Anong oras na? Magtatanghalian na. Binabantayang maigi ni Mira ang matandang si Kaberting at patawa-tawa pa ito habang pinapanood ang matanda na sobrang taranta na, nagpapanik na. Sa loob nga ng kantina iyon, bawat isang trabahador ay may kailangang gawin at tapusin. Bawat isa ay may nakatokang dapat unahin. Napakaliit na nga lamang ng tsansa para makapag-usap pa sila o makapagkwentuhan man lamang. Paano pa kaya ang tulungan ng isa't isa? May kanya-kanya silang trabaho kaya hindi pwedeng magpabagal-bagal pa. At mayroong isang staff doon na baguhan na sa tindi ng awa kay Kaberting ay palihim itong nag-text sa kanilang boss. Ma'am Zenny, magandang araw po sa inyo. Si Ma'am Mira po, si Ma'am Mira. Habang nagkatrabaho po kami sa kusina, lahat po kami pinatigil niya sa aming mga gawain. Hindi pwedeng hindi a-attend na kanyang munting meeting. Meron po siyang ipinakitang mga papeles sa kailangang pirmahan. Kailangang basahin, kailangang unahin. At sabi niya, dapat bago matapos ang hapon, ay maipasa ito sa kanya. Tapos biglang nung kakaunti ng oras, bigla kaming mamadaliin sa pagkatrabaho. Itong si Kaberting, nagpapanik na. What? Anong dokumento? Anong form? SSS form ba ito? Diyos ko naman, nung isang linggo ko pa pinapaasikaso sa kanya yan ah. Bakit ngayon lang? Tapos ngayon mamadaliin niya? Pasaway talaga yung babaeng yan eh. Napagsabihan ko na yan eh. Sagot ng kanilang boss.
Bandang 2:00 nga ng hapon na wala na ang mga estudyante. Nagbalikan na sa kanilang mga classroom dahil simula na ng kanilang mga klase. Itong si Kaberting na medyo hinahapo pa at inaatake ng rayuma ay napapaluha na dahil pagkatapos ng napakatagal na trabaho, balik uli siya sa kanyang form. Pilit niyang inuunawa ang mga nakasulat dito. Walang kahit na isa ang tumutulong sa kanya. Habang nakabantay muli sa kanyang likuran, itong si Mira. Patawa-tawa muli ito na para bang nakakaloko talaga. Sabihan ba naman niya ang kanyang mga tauhan na huwag tulungan ng matanda? Bigla namang dumating si Ma'am Zenny, ang kanilang boss at sinabing, "Where's Mira? Ma'am Mira, this is enough. Tama na to. Ayaw mo talagang tumigil, ha? Na-warningan ka na namin, di ba? Yang attitude mo, hindi yan pwede sa kumpanya ko. I'm very sorry pero tinatanggal na kita sa iyong posisyon. Wala ka ng trabaho. Umuwi ka na ngayon at bukas ipapasok namin sa ATM mo ang huling sahod mo. Malinaw ba? Is that clear?" Mama, hindi ko na po kaya rito. Sobra na po ang babaeng ito. Magaling pa pong umalis sa lamang ako dito. Alam ko namang hindi ako matalino. Wala po akong pinag-aralan. Mahina ako magbasa, sa matematika at hindi ako magaling magsulat. Bakit ba kailangang ipamukha sa akin yun? Nagtrabaho ako dito bilang tagapagluto, hindi ba? Ano to? Nagtrabaho ko sa eskwelahang ito bilang tagapagluto. Hindi para maliitin ang isang tulad niya. No? That's not true. Sinungaling po siya, ma'am. Sinungaling po siya. Wala po akong binubuli. Wala kayong patunay. Ma'am, ayaw po kasi nila sumunod sa akin. Di ba dapat sumusunod sila sa akin? Akong leader sa lugar na ito, di ba? Ginagawa ko lamang po ang dapat kong gawin. Ito po ang trabaho ko, ma'am. Sinungaling ang matandang yan. Enough! Hindi mo ba ako narinig? I said enough, Mira. Para sa'yo, tama ka. Ikaw ang magaling, ikaw ng lahat pero mali ka. Masyado kang mapangmata sa kapwa mo. Wala kang galang sa mga matanda sa'yo. Alam mo walang pinag-aralan yung tao. Yun ang katotohanan, di ba? Alam niya yun. Alam niya ang sarili niya. Kilala niya ang kanyang sarili. Alam niya ang hindi niya kayang gawin. Pero anong ginawa mo? Imbis na tulungan mo siya, lalo mo siyang ibinababa. Anong kalokohan to, Mira? You change a lot. Hindi ka ganito noon. Hindi ko alam kung nagbago ka o ipinapakita mo lang talaga ang tunay mong kulay ngayon. Agad na kinuha ni Ma'am Zenny kay Mira ang susi ng kaha. Bukod sa hindi na nga siya magiging kahera, hindi na rin siya ang manager sa lugar na iyon. Wala na siyang karapatan pa sa loob ng kantin. Umuwi itong walang kaimik-imik at diretso na lamang siya sa kanyang bahay, sa kanyang kwarto. Takang-taka naman ang kanyang ina. At ilang sandali pa, dumating naman ang kanyang ama na galit na galit. Nasaan si Mira? Mira! Mirabel! Paano niya ginawa ito sa akin, ha? Nakapanglalambot naman talaga. Hiyang-hiya ako sa kaibigan kong si Ma'am Zenny. Anong ginagawa niyang kalokohan sa trabaho? Lumabas ng kwarto itong si Mira, bumaba ng hagdan at walang bakas ng pagsisisi ang kanyang pagmumukha para bang baliwala sa kanyang lahat. Ano ba tay? Napakaingay nyo. Ano po bang problema? Yung issue sa kantin, ha? Para yun lang? Para yun lang? Tapos ako at may diploma. Marami pa akong pag-a-apply ng trabaho. Marami pang chances para sa akin. Ako ang suportahan ninyo. Ako ang anak nyo, di ba? No. You're wrong. Anak, wala kang tatagalang trabaho dahil sa ugalit attitude mo. Maging kaming kinalakhan mong mga magulang, hindi mo kami ginagalang. Hindi mo nga kami bigyan ng kahihiyan eh. Ha? Saad ng ama ni Mira. Ang sabi naman ng kanyang ina, "Anak, kailangan na yatang turuan ka namin ang leksyon eh. Ito na ang tamang panahon." What? Huh? What do you mean? Patawad pero ubus na ang pasensya ko sa'yo. Hindi ko na kayang ilihim pa to. Hindi na. Hindi ko po kayo maintindihan. Inay, Itay, ano po bang problema? What's the matter? Ano ba? Maggulokohan pa ba tayo dito ngayon, ha? Ampun ka, Mira. Saad ng kanyang ina. No, inay.
Huwag nga kayo magbiro ng ganito, hindi nakakatuwa ha? Nagbibiro lang po kayo, di ba? Di ba? Ang sabi ni Mira. Biro-biro, kalokohan yan. Hindi ako nagbibiro sa'yo, hindi kami nagbibiro sa'yo. Anak ampon ka lang namin, Mira. Anak ka na mag-asawang may 5 anak. Tagadulong barangay natin. Ang magulang mo, mahirap pa sa daga at hanggang sa ngayon, ganun pa rin ang kanilang buhay. Ang ama't ina mo, walang pinag-aralan, namumulot ng basura. Kagaya ng matandang inaalipusta mo. Ha? Ganun din ang mga magulang mo. Saad naman ng kanyang ama. Alam mo anak, magaling pa, doon ka na tumira sa mga magulang mong totoo. Doon ka na tumira, sila na samahan mo. Pagod na kami sa'yo. Para pati matuto ka nang maranasan mo kung paano maging dukha. Paano mo kasi maiintindihan yung pakiramdam na walang-wala kung napaka-komportable ng buhay mo? Hindi ko alam kung nagkamali ako sa iyo eh. Mali ba magbabalaki ko sa iyo? Ha? Sagutin mo! Saad ng ina ni Mira. Maya-maya pa ay dumating ang 2 pang kapatid ni Mira at nagulat si Mira sa sinabi ng mga ito. Ano inay? Tay, sinabi niyo na ba sa malditang yan ang katotohanan? Ang magaling pa ibalik niyo na yan sa mga magulang niya nang maranasan niya kung paano ba maging bobo, tanga at ignorante sa harap ng napakaraming tao. Nang maranasan niya kung paano maging walang-wala nang hindi niya inaalipusta ang kapwa niya. Madami na kaming nalalaman at naririnig tungkol sa kanya, sa ugali niya. Nakakahiya. Nandadamay pa siya ng tao? Ha? Para kang walang pinag-aralan na. Saad ng kuya ni Mira. Maya-maya pa ay kumilos na nga ang mag-asawa at inihanda na ang mga kagamitan ni Mira. At wala nga siya sa kanyang sariling sumakay ng kanilang sasakyan at nagbiyahe na nga sila patungo sa kanilang destinasyon. At nakita na nga lamang ni Mira, tumigil sila sa isang sirasirang bahay na may 2 maruming babae at lalaki na maedad na. Hinihintay silang bumaba ng kotse. Ayan, ang mga magulang mo, Mira. Total may diploma ka na, matalino ka, di ba? Ikaw ang pinakamagaling sa lahat. Ngayon, ibangon mo sa kahirapan ng pamilya mo ang magulang mong totoo. Matuto kang makisama sa magulang mong hindi marunong magbasa at magsulat. Tingnan ko lamang. Saad ng itay ni Mira. Teka lang muna. Itay, sorry na po. Ayoko po dito. Itay naman, maawa naman po kayo. Di ba inampun niyo ko? Di ba dapat legal na ampun yun? Di ba ibig sabihin sa mata ng mga tao, sa mata ng batas, anak niyo ko? Di ba? Patawan anak, pero hindi ka namin legal na ampun. 5 taon ka pa lamang noon at pakalat-kalat ka dyan sa labas ng bahay ninyo. Gutom na gutom ka noon. Sinabi namin sa magulang mo na pag-aaralin ka namin, pakakainin at ibabalik ka pagkatapos mong mag-aral. Lalo na ngayon, hindi ko akalain magbabago ang ugali mo ng ganyan. Nay, look at that. Ang daming ipis oh. Ayoko dito, Nay. Tay, ang baho-baho dito. Napakadumi. Mamamatay ako sa allergies dito eh. Kailangan mo tibayan ang loob mo, anak. Ito talaga ang buhay. Ito ang tunay na buhay. Paalam na. Saad ng mag-asawa at nagpaalam na nga ang mag-asawang ito sa mga magulang ni Mira. Tunay na mga magulang ni Mira. Pero alam mo ba, imbis na pumasok siya sa bahay ng kanyang mga magulang, ni hindi niya ito kinausap. Kinuha ng muli ang kanyang maleta at sumakay siya ng tricycle. Nagpunta siya sa bayan at humanap ng isang room for rent. Hanggang sa ngayon, hindi niya matanggap ang katotohanan, ang totoong nangyari sa buhay niya. At hanggang ngayon, diring-diri pa sa mag-asawang sinasabing sila daw ang tunay niyang mga magulang. Nagtitiis si Mira sa isang napakaliit na kwarto. Kailangan niya kasing tipirin ang kanyang pera. Gabi-gabi siyang umiiyak, nagsisisi sa kanyang ginagawa. Gusto na nga niyang umuwi sa kanyang mga lambot na kama, naka-aircon at maraming pagkain. At ang kanyang masarap na ulam, hindi niya malilimutan, nais niyang balikan. Muling pumatak ang kanyang mga luha dahil sa huli, sa kanya na-realize na kahit na ano pang mangyari, hindi na siya makakabalik pa sa kanyang dating buhay. Hindi na kahit kailan.
Dumaan pa ang mga araw, mga linggo at mga buwan, itong si Mira walang tigil sa kakatrabaho. Apply, trabaho, resign, apply, trabaho, resign. Paulit-ulit lamang. Paano ba naman? Hindi siya tatagal sa mga trabaho dahil napakasuplada niya. Marami siyang gustong mangyari na hindi naman dapat mangyari. Marami siyang hinahanap na wala naman doon. Marami siyang nakakaaway. Hindi lang basta katrabaho pero maging amo niya. Inaaway niya. Puro lamang siya reklamo. Minsan nga siyang sumilip sa bahay ng umampon sa kanya at kitang-kita niya na mas yumaman ang mga ito. Ang kanyang inay, ang kanyang itay, may mga apo na rin. Inay, itay, patawarin niyo na po kasi ako. Patawarin niyo na ako, hindi ko na kaya. Kung palagi niyang nakikita ang mga magulang na umampun sa kanya, minsan bumibisita rin siya sa kanyang tunay na mga magulang na hanggang sa ngayon, wala pa rin pinagbabago ang buhay. Mahirap pa rin sa daga, wala pa rin pagkain at mukhang wala pang kuryente sa gabi. Taon na nga ang lumilipas hanggang sa ngayon, wala pa rin regular na trabaho si Mira. Matanda na nga ang kanyang itsura, kulubot na ang kanyang balat at medyo maitim na. Ubos ng matagal ang kanyang ipon sa bangko. Wala na nga siyang pang-upa sa kanyang inuupahang bahay, kaya pinaalis na nga siya. Alam niyang hindi na nga siya tatanggapin pa sa bahay ng mga umampon sa kanya, kaya wala na nga siyang magagawa kundi bumalik sa bahay ng kanyang tunay na mga magulang. Sa kasamaang palad nga ay pumanaw na pala ang kanyang tunay na mga magulang. Ang inabutan niya dun sa bahay ay ang kanyang dalawang kapatid. Inaayos nila ang kanilang barong-barong. Ikaw ba si Mira? Halika, pasok ka, baka amutan ka ng ulan. Medyo masama ang panahon ngayon. Ako ang ate mo. Ako si Ate Rose mo. Dito ako nakatira. Balo na ako't walang anak. Kapatid kita kaya may karapatan ka dito. Ang iba nating kapatid, nasa ibang bansa na nagkatrabaho. Ako naman ang bunso mong kapatid. Tomboy ako. Walang pamilya, walang partner, at malamang walang anak. Hindi ako nag-aral. Pero sana wag mo kong alipustahin tulad ng ginagawa mo sa iba. Ate Mira. Napaluhan na nga lamang si Mira at halos hindi na nga siya makakibo pa sa kanyang nakita at nasaksihan. Ngayon pa lamang niya naiisip ang lahat ng kamali ang kanyang ginawa nung simula. Humingi nga siya ng tawad sa kanyang mga kapatid. Huwag na nating pag-usapan pa yung nakaraan, Ate Mira. Okay na po yun. Welcome home po. Saad ng bunsong kapatid ni Mira. Nagyakapan ng mahigpit ang magkakapatid na ito at nagsimula sila ng kanilang bagong buhay. Nangako nga itong si Mira na susubukan niyang bumawi sa kanyang mga kapatid at sa iba pa niyang mga kamag-anak na tunay. Ipapakita niya na siya'y magbabagong buhay upang magkaroon pa ng mas payapa at mas komportableng buhay kasama ang kanyang mahal na mga kapatid.